Ngayon ay dadako tayo sa tula. Ako ang pinakaunang tagapag-ulat patungkol sa tula. Ako si Princess Nea Friel at may tanong ako. Maisasalin ba ang tula? Matagal nang palaisipan ang tanong nga ito mula pa nang isagawa ang mga unang salin ng mga maraming tao na nakalipas. Kung maisasalin, paano? Maraming naniniwala na si Robert Frost ang nagsabi nito, ang tula ang nawawala sa pagsasalin. Poetry is what gets lost in translation kung sa Ingles. Idagdag pa rito ang sinabi naman ni James Mitchell, ang tagasalin ng makatang si Horace. Lahat ng pagsasalin ay isang pagtataksil. Ayon sa kanya, kung isalin natin sa Ingles, all translation is a betrayal. May kasabihan naman ang mga Italiano na traditory na taksil ang tagasalin. Bakit nga ba? Alamin natin. Pinibigyang diin sa mga pahayag na ito ang katotohanang may nawawala sa salin ng tula, kaya maraming teorisyan at profesional na tagasalin ang nagsasabing imposible. Imposibleng matagumpayan na maisagawa ang pagsasalin ng tula. Totoong may mga bagay na hindi malilipat sa ibang wika, lalo na kapag ito ay mula sa Ingles at isalin sa wikang Filipino. May mga salita dyan na hindi talaga siya pwedeng isalin sa wikang Filipino. Hindi lamang ang katangiang estetiko ng orihinal kung posible ring kahulugan, tono, ritmo at iba pa. Ngunit dapat din nating tanggapin na kung hindi sa mga salin, hindi makalalampas sa hangganan ng orihinal na wika ang maraming akda. Kaya dahil sa pagsasalin, maraming mga akda ang mas nabigyan pa ng diwa. Paparami ang bilang ng mga salin at patuloy na umaakit ng interes ng maraming tagasalin. Makataman o hindi, ang pagsasalin ng tula, patunay lamang ito na hindi imposible ang gawaing pagsasalin kahit pa ng tula. Kaya sa tanong na maisasalin ba ang tula ay sasagot na ito na hindi imposibleng maisalin ang tula. Ang mahalaga'y tukuyin ang mga paraan upang mapaliit ang posibilidad ng pagtataksil sa iyong pagsasalin. Sunod ay, ano ang pagsasalin ng tula? Alamin natin kung ano ba talaga ang pagsasalin ng tula. Ito ay proseso ng paglikha ng bagong tula batay sa orihinal na tula. Kaya nga tinatawag itong pagsasalin dahil inilipat mo ang orihinal na teksto sa ibang teksto nang may buong pagsisikap na malipat sa tunguhing lingwahe. Ang lahat ng sangkap na malilipat tulad ng mensahe, himig, tono, larawang diwa, tayutay at iba pa. Sa makatuwid, ang salin ng tula ay dapat na isa ring tula. Kapag ikaw ay nagsasali ng isang tula, kinakailangan na kapag ito na ay iyong nasalin, ay kinakailangan na patula rin. Magkatulad ang kanilang mensahe, himig, tono, larawang diwa, o tayutay. At marami pang iba na kinakailangan na nandoon pa rin sa iyong pagsasalin. Kasunod naman ay paano isasalin ang tula. Malalaman natin kung paano ba isasalin ang tula. Nabanggit sa Aralin 9 ang 6 na magkakasulungatang teorya sa pagsasalin ayon kay Theodore Savery sa kanyang The Art of Translation. Bigyang pansin natin ang mga teorya bilang dahil ito ay tumutukoy o pumapatungkol sa pagsasalin ng tula. Ito ay ang a translation of verse should be in prose. A translation of verse should be in verse. Prosa ba o verso rin ang karapat dapat maging salin ng tula? So dahil kanina ay tinalakay natin ang tungkol sa prosa.
Noon, maraming naniwala na dahil imposibleng ilipat sa ibang wika ang ritmo at tugmaan ng orihinal na tula, hindi na dapat pang patangkaang lumikha ng isang bagong tula sa pamamagitan ng pagsasalin. Sapat nang ilipat sa salin ang ideya, ang mensahe ng orihinal, ang mga kaisipang pinalulutang nito, at ito ang dahilan kung bakit ang The Iliad at the Odyssey na sinasabing isinalaysay o inawit ng bulag na makatang si Homer ay isinalin sa prosa. Sino nagsalin sa akdang ito ay si H.W.D. Rose. At ito ang bersyong pinag-aralan ng maraming estudyante ng panitikan sa wikang Ingles sa loob ng maraming taon. Ngunit sa ngayon, alam ba ninyo na may lumabas ng mga bagong salin sa berso ng nasabing mga epiko? Marahil ang teoryang gumabay sa mga unang nagsalin ng The Iliad at the Odyssey ay a translation of verse should be in prose, na teorya na itinala ni Savory. May nawawala sa ganitong uri ng salin ng tula. Nagaanyong nobela ang isang epiko, kung inyong mapapansin, hindi na makikilala ng mambabasa ang kinabibilangan nitong anyong pampanitikan. Bukod dito, ang pagsasalin ng tula sa prosa ay para na ring pagtatakwil sa tungkulin ng tagasalin na lumikha ng isang bagong tula. Ito ang layunin ng pagsasalin ng tula, ang lumikha ng isang bagong tula sa ibang lengguwahe. Kaya kung isasalin sa prosa ang isang tula, higit na maraming katangian tula ang mawawala bukod pa sa parang itinakwil na rin ng tagasalin ang kanyang tungkulin sa sining ng pagsasalin. Ang mga imposible sa pagsasalin ng tula, ano-ano ang mga ito? Totoo ngang may nawawala sa pagsasalin ng tula, yung sinabi ko kanina, sa aklat tungkol sa pagsasalin ng tula na The Art of Translation, Poetry, 1988, itinala ni Wharton Raphael ang mga imposibleng pagsasalin sa tula. Walang dalawang lengguwaheng magkatulad na mga sumusunod. Una, ano ba yung mga imposible sa pagsasalin ng tula? Una ay ang ponolohiya, pangalawa ang strukturang sintaktik, pangatlo ang bokabularyo, pang-apat ay kasaysayang pampanitikan, panglima ay ang prosodya, at ang mga imposibleng malipat pa na tunog na baka kapag nagsalin ka ng isang tula ay imposibleng malipat mo ang tunog, syntax, bokabularyo at formang pampanitikan at prosodya. Kapag sinabi nating ponolohiya, ang tawag sa palatunugan. Ibig sabihin tunog o sistema ng mga tunog na bumubuo sa isang wika. Ang sintaktika naman ay ang paraan ng pag-aayos ng mga salita upang makabuo ng pangungusap. Ang bokabularyo naman ay, alam ba ninyo na ang mga salita sa isang wika, ito ay tinatawag na bokabularyo. Bukod sa magkaibang pampanitikan, meron tayong magkaibang sistemang gramatiko ng bawat wika. Mayroon din itong sariling kasaysayang pampanitikan. Ang prosodya naman ay tumutukoy sa particular na sistema ng pagsulat ng berso o ang istruktura ng mga taludtod. Kung ilang pantig ang bumuo sa isang taludtod at ilang taludtod ang bumubuo sa isang saknong. Yan ang pagsasalin sa tula. Kapag sinabi naman natin sa Tagalog, nauso noong panahon ni Balagtas ang awit at korido. Si Balagtas ang sumulat ng ang Florante at Laura, tama. Si Balagtas ang sumulat ng awit at korido na Florante at Laura. Ayon sa The Art of Translation ni Savory na a translation of verse should be in verse. Ngayon ay alamin natin na ang pantig sa bawat taludtod at apat na taludtod na isang saknong at may tugmaang
a, a. O kaya naman, ang korido naman ay may 8 pantig lamang sa bawat taludtod. 4 na taludtod sa isang saknong at tugmaang katulad lang rin sa awit na a. Nangangahulugan nito na magkatulad ang mga huling tunog sa bawat taludtod. Yung mapapansin niyo yan sa tula na parang magkasing tunog ang bawat taludtod ng isang tula. Sa wikang Ingles naman, tapos na tayo sa wikang Tagalog o sa wikang Filipino. Sa wikang Ingles naman ay iba naman ang prosodya. Alamin natin na hindi pantig ang binibilang kundi ascended at unascended syllable na bumubuo sa isang sukat. Iba rin ang taludturan o ang bilang ng mga taludtod sa isang sakno. Sa makatuwid, kung imposible ang lubusang salin mula sa isang wika tungo sa isa pang wika dahil sa mga bagay na ito, hindi malilipat sa ibang wika. Imposible rin bang magsalin ng tula? Tandaan natin na ayon kay Raphael na posibleng makapagsagawa ng kasiya-siyang salin. To translate most things and to translate them well. Nasa pagpapasya ng tagasalin kung paano maisasalin ang mga posibleng isalin. Halimbawa, ang mensahe, ang ideya, ang karektan ng isang particular na tula at kung paano niya magagawa na maging ang imposible ay maipahayag sa ibang paraan o ang imposible ay maaari pala siyang maging posible sa pagsasalin ng tula. Dahil tandaan na ang pagsasalin ng tula ay hindi talaga ganun kadali kasi marami kang kailangang ikonsidera sa pagsasalin ng tula. Kaya yan lamang natatapos ang aking pag-uulat na tungkol sa tula. Maraming salamat. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga katangian ng tagasalin ng tula. Imposible mang maisalin ang lahat ng katangian ng isang tula, posible pa rin na maisalin ng mahusay ang isang tula kung ang tagasalin at ang orihinal na makata ay may tanging ugnayan. Ito ay ang nadarama, pumipintig at umaantig. Nadarama ng tagasalin ang damdamin ng orihinal na makata. Pumipintig sa kanyang puso ang mensahe ng orihinal at umaantig ito sa kanyang hangaring mailipat ito sa ibang wika upang maging bahagi ng panitikang salin. Isang pangunahing katangian ng isang tagasalin ng tula ang kakayahang pasukin ang utak ng orihinal na makata upang lubos niyang maunawaan ang ibig sabihin ng orihinal na akda. May isang terminolohiya na nangangahulugang paglipat ng kaluluwa ng tagasalin sa orihinal na autor at ito ay ang tinatawag na metempsychosis. Ngayon ang tanong, isang makata lamang ba ang may karapatang magsalin ng tula? Ang tagasalin ng tulay hindi kailangang maging sikat o kinikilalang makata. Sapat nang siya'y may likas na hilig sa panitikan, partikular na sa panulaan, at siya ay mahilig sa panitikan dahil sa matagal ng sangkot sa pagbabasa at pagsusuri. May bentahe kung isa ring makata ang tagasalin. Madali siyang makabubuo ng magagandang larawang diwa, malikhaing mga pahayag, at umaawit na mga taludtod. Disbentahe ng isang tagasalin ng isang makatang may sarili ng pangalan at sariling luningning ay dahil may sarili ng estilo sa kanyang mga orihinal na tula. Maaaring pumasok at makialam ng husto ang kanyang pansariling hilig at panlasa at sa gayoy mawala na ang diwa ng orihinal, gayon din ang estilo nito. Sa proseso ng pagsasalin, ang isang maikling tagasalin ay nagiging makata rin. Sumasang-ayon ito sa naging pahayag ni Paul Selver sa kanyang The Art of Translation Poetry noong 1966. Aniya, "The truth is that no one who has ever translated a poem worthily becomes a poet by virtue of having done so, even though he has never written a poem of his own." Narito ang isang pagsasalin mula sa tulang Portugis na isinalin sa wikang Ingles. Rua torta, winding streets, lua morta, fading moon, tua porta, your door. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga hakbang sa pagsasalin ng tula. Sa pagsasalin ng tula,
Tatlong pangunahing sangkap ng tula ang mahalagang suriin bago magsalin. Ang mga ito ay ayon kay Selver na sinipi ni Almario et al. Noong 1997. Una ay ang nilalaman o paksa, pangalawa, estruktura ng ritmo, at ang pangatlo ay epekto ng mga salitang ginamit. Matapos may sagawa ang panimulang pagbasa, handa na ang tagasalin na magpasya tungkol sa sumusunod na mga bagay. Una, pagsasalin ng mga salita. Pangalawa, pagsasalin ng mga taludtod at saknong. Pangatlo, paglilipat ng mga metapora, larawang diwa at salitang kultural. At panghuli, sasagutin niya ang sumusunod na mga tanong. Una, bibigyan ba niya ng interpretasyon ang individual na mga salita o ibibigay ang pangunahing kahulugan ng mga iyon? Pangalawang katanungan, pagtatapat-tapatin ba niya ang mga taludtod at saknong ng simulaing lengguwahe at tunguhing lengguwahe o magiging malaya sa pagsasalin? Pangatlo, ihahanap ba niya ng katumbas na tunguhing lengguwahe o TL ang mga metapora, larawang diwa, idioma, salitang kultural o ililipat ang mga ito sa tunguhing lengguwahe sa paraang katanggap-tanggap at naiintindihan? At ang panghuling katanungan, susundan ba niya ang mga bantas ng simulaing lengguwahe o ng SL at tatapatan ang mga ito sa tunguhing lengguwahe o ng TL? Ngayon, dumako naman tayo sa ang dalawang kahulugan at ang ideolohiya sa pagsasalin. Ang dalawang kahulugan ay isang katangian ng panitikan sa pangkalahatan at ang partikular ay ang tula na kung saan maaaring magkaroon o posibleng magkaroon ng maraming interpretasyon batay sa iba't ibang pananaw ng mga bumabasa. Ang pagkakaroon ng dalawa o higit pang kahulugan ng isang tulang isasalin ay isa sa mga suliraning kinakaharap ng tagasalin. Ngayon, paano haharapin ng tagasalin ang problemang ito? Bibigyan ba niya ng isa lamang na interpretasyon ng dalawang kahulugan? O sisikapin niyang panatilihin ang dalawang kahulugan? Sa pagsasalin ng tula, hanggat maaari na mailipat o mapanatili sa salin ang ambiguity. Maaring ang dalawa o higit pang posibleng kahulugan ay maaring sinadya ng makata upang makadagdag ng kariktan sa isang tula. Sa salin ni Margarites ng mga tula ng makatang Griego na si C.P. Cavafy, ipinaliwanag niya kung paano nawala ang ambiguity o dalawang kahulugan sa salin ng tulang The Next Table sa Griego, kasama na sa anyo ng pandiwa ang panauhan at bilang, kaya hindi na kailangan ang panghalip. Kaya sa unang dalawang saknong ng salin, naiwasan ng tagasalin ang paggamit ng panghalip. Sa bahaging ginugunitan ng persona ang isang taong nakilala niya maraming taon na ang nakalilipas. Sa unang pagbasa, parang babae ang ginugunitang ito, ngunit mas malinaw ang huling saknong sa Ingles, bagamat hindi sa orihinal sa Griego. Dahil hindi na naiwasan ang paggamit ng panghalip. Ginamit ang he upang tukuyin ang inilalarawang tao. Nawala man ang ambiguity, ayon kay Margarites, napalitan naman ito ng panggugulat sa pagdidiskubre sa kahulugan ng tula. Tingnan natin ang halimbawa sa iba't ibang salin ng Mi Ultimo Adios. Mula nang ilabas ang huling tula ng pambansang bayani na si Jose Rizal, umakit na ito ng iba't ibang tagasalin. Isa sa mga unang nagsalin nito ay isa ring bayani na si Andres Bonifacio. Narito ang orihinal sa Kastila at mahalagang pakatatandaan na walang pamagat ang orihinal na tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal. At ito naman ang salin ni Andres Bonifacio na pinamagatan niyang Pahimakas ni Dr. Jose Rizal. Ang tula ni Rizal ay gumamit ng 5 bilang ng taludtod, 2 tugma o ABAAB at sukat na 14 na may hati sa pagkaraan ng 7 pantig. Ang salin ni Bonifacio ay gumamit ng 2 apatang saknong sa bawat isang saknong ni Rizal. Mas mahaba kaysa sa orihinal ang salin ni Bonifacio. Gumamit ng tradisyong Europeo si Rizal
Gumamit naman si Bonifacio ng tradisyong bayan, gaya ng makikita sa mga tula ng Makatang Francisco Balagtas Baltazar, apatang taludtod sa isang saknong, tugmaang A at 12 pantig sa bawat taludtod. Ang salin ni Bonifacio ay maaari ring tawaging isang muling pagsulat at inaangkop sa kanyang mithi bilang Makatang Katipunero. Isinalin niya ito sa paraang parang inangkin niya ang tula at isinulat sa sariling pamamaraan. Pansinin din na hindi hiniram ni Bonifacio ang salitang Eden, kundi tinapatan ito ng salitang kaluwalhatian, na para sa kanya ay ang mas kilalang salita ng kanyang pinag-uukulang mambabasa, ang mga Pilipino ng kanyang panahon. Narito naman ang salin ni Desiderio Camacho na sinasabing halos kasabay rin ng pagsalin ni Bonifacio, na pinamagatan niyang Huling Paalam. Pansinin na sinundan ni Camacho ang struktura ng orihinal, maging ang paggamit ng mga bantas. Hindi nga lamang sinundan ang tugmang ABAAB dahil AAAAA ang ginamit niyang tugmaan. At iyon lamang para sa ang dalawang kahulugan at ang ideolohiya sa pagsasalin. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ako ang magpapatuloy sa talakayan at ang aking itatalakay sa inyo ay ang pagsasalin ng aliterasyon, alusyon at huling paggunita sa pagsasalin ng tula. Ano nga ba ang pagsasaling aliterasyon? Ang aliterasyon ay tawag sa pag-uulit ng tunog sa simula ng pagkasunod-sunod ng mga salita. Ang halimbawa nito ay Zani zones. Karaniwan itong ginagamit sa mga tula upang magdagdag ng karektan. Bagamat hindi naman ito limitado sa tula dahil ginagamit din ito sa mga manunulat ng prosa. Sa pamamagitan ng aliterasyon, nabibigyan pansin ng ilan ang tunog at nagkakaroon ng ritmo ang teksto. Ang aliterasyon ay may mahabang tradisyon ng mga wikang Europeo. Maaring maging mahirap para sa isang tagasalin ang wikang Filipino na mailipat sa wikang ito ang aliterasyon na tulang sinalin mula sa Ingles. Maaring hindi mailipat ang aliterasyon sa gagawing pagsasalin, ngunit ang malikhaing tagasalin ay nakakaisip ng ibang paraan upang maging epekto ang aliterasyon sa orihinal ay may malapit sa salin. Ang halimbawa nito ay ang makikita natin na ito, na kung saan mapapansin natin ang paulit-ulit na mga tunog ng S sa una at ikalawang taludtod. Gayon din ang pag-ulit naman ng tunog ng H sa ikatlong taludtod. Ang pagsasali ng alusyon. Isa sa ning katangian ng pagsasali ng paggamit ng mga alusyon na tinatawag na tukoy ni Rufino Alejandro sa kanyang aklat na nabanggit sa unahan. Matatagpuan na ang mga alusyon ay hindi lamang sa mga tula kundi maging iba't ibang anyo ng sulatin. Karaniwang ang alusyon ay mula sa Latin at nangangahulugang pagtukoy o pagbanggit ng mga tauhan at pangyayari sa metodolohiya, alamat, kasaysayan at iba pang teksto ng mga akdang pampanitikan. Ang tinutukoy na tauhan o pangyayari ay kilala ng mga mambabasa sa isang partikular na lugar at panahon. At ginagamit ito upang maging mas mabisa ang pagpapahayag at maging mas mapuwersa ang pagpuntong ibig-ibigyang pagkakahulugan ng otor. Isang mabigat na suliranin sa tagasalin ang pagsasalin ng alusyon dahil maaaring ang tinutukoy ng orihinal na teksto ay kilala ng target na mambabasa ng orihinal. Ngunit posible namang hindi kilala ng target na mambabasa ng salin. Sa gayon ay magbubunga lamang ito ng kalabuan kung ililipat sa salin. Kung ang pagpapasya ang tagasalin na hindi ito maintindihan ng mambabasa ng salin at gayon ay hindi magiging mabisa ang tunguhing lingwahe. Maaring tapatan na lamang ito ng ibang alusyon o maaari namang ipaliwanag na lamang sa salin. May iba't ibang uri ng alusyon. Una ay alusyon mula sa Biblia, pangalawa ay alusyon sa panitikan, at ang panghuli ay alusyon sa kasaysayan. Alusyon mula sa Biblia.
Ano nga ba ang alusyon na mula sa Biblia? Halimbawa nito ay let spades be tramps. She said and tramps they were. Ito ay mula sa The Rape of the Lock ni Alexander Pope. Ang alusyon ay simula ng Genesis. Ito naman ay tungkol kay Gracia Burnham, ang misyonerong Amerikano na kinidnap sa Palawan ng mga Abu Sayyaf noong 2002. Nang makalaya siya pagkaraan ng mahigit na 1 taon, tinawag siyang Amazing Gracia, na malinaw na alusyon sa awiting relihiyoso na may pamagat na Amazing Grace. 'Di ba? Kilala naman natin ang Amazing Grace na kanta. Sikat siya ngayon sa mga Christian church or iba pa mga church na makikita natin sa Pilipinas. Sunod naman ay alusyon sa panitikan. Ang halimbawa ay makikita natin ito. Ito ay CP mula sa Beppo ng Makatang Ingles na si Lord Byron. At ang alusyon ay ang dulang Othello ni William Shakespeare. Tauhang ito ay isang lalaking may napakaitim na balat, isang negro kung tawagin, na pinatay ng kanyang asawang Desdemona, isang babaeng puti. Yes, mostly kasi sa is mga racist. Kailangan pagpasyahan ng tagasalin kung kilala si Othello ng kanyang target na mambabasa. Kung hindi, mawawala ang pwersa ng alusyon ng orihinal. Isa pang halimbawa mula sa mitolohiyang Grego, sa isang artikulo tungkol sa pagpapatayo ng gusali, ginamit itong edifice complex. Maliwanag ang paglalaro sa tunog ng edifice o gusali. At Oedipus na sa mitolohiyang Grego ay ang anak na Laius at Jocasta na hinula ang papatay sa kanyang ama at papakasalan ang sariling ina. At isa pa ay isang pelikulang naging popular sa Pilipinas ng maraming taon na nakalipas ang How the West Was Won. Tungkol ito sa buhay ng mga unang naninirahan sa bansang tinatawag ngayon na United States of America. Minsan ginagamit sa isang talk show ang How the House Was Won na may alusyon na sa nasabing pelikula. Sunod naman ay alusyon sa kasaysayan. Ang halimbawa nito ay tanang paniniil ay may pagtutuos. Habang may Bastilya'y may bayang gaganti. Ito ay huling 2 taludtod ng saknong 10 sa tulang Isang Dipang Langit ni Amado V. Hernandez. At ang alusyon ay Bastille ng bansang Pransya na pinabagsak ng revolusyonaryo noong himagsikang Pranses. Tandaan na sa pagsasali ng alusyon, dapat isaalang-alang ng tagasalin kung maiintindihan ba ng kanyang mambabasa ang alusyon upang mas maging makabuluhan ito at hindi masayang ang alusyon ng tagasalin. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang huling pagunita sa magsasali ng tula. Una ay mayroon ka bang kasaysayan sa pagsulat ng tula? Pangalawa, may malaki ka bang pag-unawa at kabatiran tungkol sa iyong sariling wika sa iyong pagsasalinan? Sunod ay may lubos ka bang kabatiran tungkol sa panitikang pinagkunan ng tulang iyong isasalin? At dahil dooy madali mong matuturol ang mga alusyon na dooy nakapaloob? Ang 3 katanungan na ito ay simple lamang ngunit makakatulong sa mga magsasali ng tula. Yun lamang para sa 3 pangkat. Maraming salamat sa pakikinig sa aming talakayan tungkol sa pagsasali ng prosa at pagsasali ng tula. Muli, ako si Binibining Priscilla Andre Alimpos, kasama ko si Binibining Janela Padora, Binibining Princess May Ofril at Binibining Christine May Pagaw. Maraming salamat sa pakikinig.